Pilipinas, ang oras po natin, alas 6:36 ng gabi. Eto na ang mag-partner na mas paliliwanagan tayo pagdating sa batas. Mga payo ng mga abogado, mga usaping abogado na mas malinaw na pag-uusapan para mas maintindihan natin. Kumpanyera ng Bayan, si Attorney Rina Seco at ang Panyera ng Bayan, si Attorney Cam, Cheryl Adami Molina. Dos Kumpanieras sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Bago mo kasuhan, bago ka pumirma, bago ka makipagkasundo, makinig muna sa Dos Kumpanieras. Dos Kumpanieras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas, Mindanao. Welcome po sa programang Dos Kumpanieras, kung saan ako po muna ang inyong makakasama. Ako po si Attorney Cam, dahil lang ang ating panyera na si Attorney Rina Seco ay birthday niya ngayon. Kaya, Oy, happy birthday! Yes, kaya siya ay naka-birthday leave ngayon. Kaya taray. naman, sasamahan muna tayo ng aking favorite na co-anchor dito na si Miss Thea Pecho Corpus. Magandang gabi. Sabi ko sana hapon, sanay kasi ako na magandang hapon yung bata. Magandang gabi po sa lahat ng mga tagapakinig, tagapanood sa ating palatuntunang Dos Kumpanieras. Yes. Magandang gabi rin sa iyo. At syempre maganda yung pag-uusapan natin ngayon dahil ano yan? Gusto ko yan. Ito ay may kinalaman sa pinagdaanan nating pareho. Hindi pa ba tayo dyan nakabaon pa rin? Hindi pa naman. Hindi pa naman tayo nababaon. Umaahon naman. Oo, hindi pa tayo nalulunod. Pumapalag-palag. Bago pa lang po kami magsimula ng aking kapartner dito, kami ay nasa Love Radio pa noon. Oo. Kami rin po ay nakaranas umutang. Damay-damay po kami. Iba't ibang klase yung utang na pinagdaanan natin, di ba? Ako umutang ako dito sa aking kapartner na ito nung ako ay nag-loan. Wag muna yun. Yung nangutang muna tayo sa mga government agencies, di ba? In-encourage mo. Kasi sabi mo, para hindi tayo magkaroon ng mga ghost kung ma-feel natin ko, di ba? Sabi mo, total naman, naghihirap talaga tayo. Might as well gamitin natin yung pribilehi yung makapangutang. Yes. So nag-loan po kami unang-una, nangutang po kami pareho sa GSIS. Anong GSIS? Ay, ano ba yun? Sorry. SSS. Hindi SSS yung isa. Pag-ibig. Oo. Yung isa. Dami kasing inuutang. Oo, yung pag-ibig yung muna. Pag-ibig. Ayan, umutang kami sa pag-ibig kasi tatanda ko noon. Ano nga yung multipurpose loan? Yes, kasi nagkaroon ng calamity noon at kasama tayong nakalamidad noon, di ba? Nabanggit lang yung lugar natin eh. Pero kasama talaga tayo noon. Ikaw nga lumubog yung ano mo noon. So kami po ay calamity loan. Ayan. So unang-una yon sa PhilHealth. Yan. PhilHealth. Pag-ibig. Dami kasing utang. Ang dami na po namin pinutangan. Dami na namin pinagdaan ng Tapos, utang. saan pa tayong utang? SSS. Yan. Ayan. Isang buwang ano din yata yun, no? Sahod. Inutang namin sa SSS. Pagkatapos, sa SSS, umutang pa kami ng salary loan. Pangalawang beses. Pero, si Attorney Cam, decline. Ba't pa ako na-decline Hindi ko nga alam eh. Ikaw lang nagpasimuno nun. Sabi mo, ako na mag-apply para sa atin. Oo nga. Tapos ako yung, na-approve po siya. Ako po, hindi yata ako na-approve nga sa SSS nun. Bakit? Di ko rin sure eh. Sabi nila kasi maraming beses mo pa naman magagamit Hindi alam ko na. Bakit? Bago pa lang kasi ako nun na nagtatrabaho yata. Ganun? Wala pang 1 year. Wala pa 6 months. Wala pang 1 year, gusto nang mangutang. Wala pang 1 year. So, mga patong-patong na agad yun. Probationary pa lang ako noon. Sabi, ito, bago-bago pa lang ito, mangutang ka na. Utangera ka. Kasi parang kailangan na, at a certain point, how many years ka or year ba? Contributions. Before ka makautang ng loan. Yan. So, pinagdaanan din po namin yan. Pero, yun nga, on the third party, na tao sa tao, ikaw, nakautang ka rin. Ako, personal. Personal loans ba yung tawag dyan? Oo, personal loan ko sa'yo. Naalala mo lang utang ako sa'yo? Nakakapangutang ka kasi nagbabayad ka. Hindi nakakatraumang mangutang si Attorney Cam. Diba? Ikaw, nangutang ka ba yung sa ibang ano mo? Ako? Parang feeling ko ikaw yung inuutangan eh.
Remember nung inutangan ka, nakakilala mo, tapos nagpa-reban siya. Oo, nagpa-reban siya, tapos ang ganda ng manicure pedicure niya. Samantalang ako, batak na batak sa arawan para lang makabenta ng produkto namin. Oo, di ba? So, ganon. So, Oo. normal po sa ating mga makikinig ngayon, tsaka yung mga... Nangihiram ng pera. Nangihiram na ba? Mars, kamusta? Ayan. Alam mo na yan, di ba? O, ang taong gipit, kay Mars kumakapi. Taga Mars. Kasi normal naman po sa atin na nangungutang at nagigipit at a certain point of Oo time, naman. di ba? Mm-mm. Sa buhay natin talaga, nagipit tayo at wala Oo namang naman. masama umutang. Wala. At wala ding masama na magpautang. Oo naman. Kasi sabi nga nila, kung sino ang nagbibigay, yan lalo ang pinagpapala. Ayun. Diba? Ayun lang. It is, sabi na English, it is better to... Give than to receive. Yan. Kaso yung iba, abusado. Oo. Nakakalimot pagkasingilan, Mm. ang tatapang. Yes. Nung nangihiram. Ang babuin. Ang babuin. Parang may, hello. Oo, Ganon. parang mga pusa. Meow. Diba? Tapos nung nagsisingilan na, parang tigre na. ano? Leon na. Tapos ikaw na masama. Masama ka na. Diba? So, tsaka ang masakit pa minsan, pag nangutang sa'yo, akala mo dun talaga sa, Maganda ang pagkakagamitan. yes, yung pala, magandang buhok lang pala Magandang ang buhok, kailangan. mani, pedi. Hi, Rose. Yeah. Yung friends mo, friend pa rin ba kayo sa Hindi, Facebook? matagal ko nang hindi kilala. Hindi, binla ka na. nalimutan ko na yung last name niya, hindi ko siya ma-message. Ako din minsan yung mga nang-scam sa akin. Yung sabi babayaran ako pero hindi naman ako nababayaran. Oo. Nakakalimutan ko na rin yung mga pangalan Oo. nila eh. Okay na yun, si Rose. Si Rose. So may mga ganun. Oo. Paano naman ikaw na napakabait, na nagbibigay? Wow, bait agad. Diba? Na nagbibigay, nagpapautang, yan. pero Hindi binabayaran. Hindi binabayaran. Tapos meron yung iba naman na grabe magpautang, Oo. grabe yung interest. Sabi mo tapos, sa akin yan, usurious. di ba? Oo. Tapos hindi lang yun. Mm. Kala mo makasingil na interest, wala naman palang pinangahawakan na kasunduan. Ba't may pa-interest pa? Yung mismong principal nga na utang, hindi mabayaran, interest pa kaya? Paano makakaahon? Di maluluno. Yes, lalo na ngayon na marami na rin pong naglipa ng mga lending companies tsaka online lending apps na maya't maya, may nagtitext sa akin, need finances? Oo, akala ko ba Diba? kapag masosolve yun ng SIM registration, but parang same pa din naman. Mas lalo nga dumami. May karoon pa nga ako ng meron daw akong padala sa post office. Wala naman akong inaasahan. Talaga? Meron ako Ako naman, ganyan. minsan may nag-text sa akin, nasa post office na daw yung aking Yun nga. Padala daw national ID. Ay, Ako hindi, national wala, ID. hindi national So ako naman, parang scam ba ito? So imbis Pero na may national ID ka. hindi, wala pa talaga. Wala rin. Imbis na replyan ko siya, pero nagpa-national ID ako. Pumunta mismo ako sa post office. Okay. It turned out na legit naman. So, okay. Okay, Sa totoo. yun. Sa totoo naman. Pero kung pag hinihingaan ka na ng mga amount o kaya naman may pinapaklik sa'yo, Click the link. Wag yun. Mga Wag yun. clickbait yan eh. Mga scammer yun. Pag mga ganun, agad ang ginagawa ko, block, contact, tapos delete. Oo, block and delete, tama yan. Tapos report as spam. Yan, mga Oo, ganon. oo, Sa mga sa mga email, di ba? So Mm-mm. mag-iingat po tayo. Anyway, sa mga nababaon na po sa online utang o kaya dun sa Pero may mga lending legit ba company. ganyan na lending Meron, kasi company? dalawa kasi yan eh. Mm-mm. Pagdating sa lending, Mhm. dalawang pinag-uusapan natin. Yung isang lending ay yung traditional, yung naniningil araw-araw. 5-6? Hindi yung 5-6. Ay, akala ko Iba yung 5-6. Kasi ganun din sila literal na Sabi mo naniningil kasi araw-araw. naniningil araw-araw. May mga ganun din. And then Okay. pangalawa is yung online lending app. Okay. Ngayon, kung meron kang rehistrasyon, Tagalog na. Oo. Registration na nga lang, nahirapan Oo. ako. Kung ikaw pa ay rehistrado sa may SEC ng lending company, Okay. it doesn't mean na pwede kang mag-online lending. Ay, ganun? Kasi magkaiba yun. so Magkaibang ibang application certificate siya. yun. Oo, Okay. magkaibang application sa Okay, SEC. So, okay. ganun po yun, no? So, kailangan po malaman ninyo kung legit ba yung nagpautang Pinakutang. sa inyo. Okay. Pero, yun nga, ang tanong, pwede bang makasingil ng interest kung wala namang kayong kasunduan? Diba? At saka yung malakas natin, ito yung pinakamagandang question eh. Hanggang kailan ka pwedeng makahingi ng saklolo sa korte para makasingil ng utang kung wala kayong kasulatan? Halimbawa, tayong dalawa, Okay.
Miss Thea, Mhm. pautang naman. Magkano? 100,000. Ang laki naman. Ano Ay. pag kukunan mo ng bayad? Yung aking laman. Reject. Ah. Deny, decline. Huwag naman decline. Halimbawa, pinautang mo ko. Okay. Tayo ay nag-usap lamang sa 100 lang hangin. ha. Oo. 100,000. O sige, ito na. Ayan, binigay na agad. O sabi sa akin ni Miss Thea Pecho, oy, ano yan May interest, bibigyan mo 10%. naman ng 10%. Oo. Bayaran mo ng within 6 months. 10%? Oh, medyo mabigat 100. O, 10,000, 10%. Ayun ang gusto kong interest. Sa 6 months, meron akong 10,000. Depende sa kasunduan natin Sige. Laki Ang laki naman. Pwede bang, tatawad pa ako? Pwede sige. bang, 3% na lang? 3,000 na lang. Pwede na din. Pwede na. Nag-usap kami. Singilin niya ako 3%. Ayan. Ang tanong, dun sa 3% na walang kasunduan, masisingil ba niya ako? Yan. Baka naman. Sayang naman. Kasi ang i-invoke ko dun, wala naman tayong pinirmahang papel. Sabi mo, in 6 months, babayaran mo, pero... bayaran ko yung 100,000 pero interest di ko babayaran. Ganun. Ikaw na sobrang bait. Hindi na ako makakaulit. Sige na nga. Yun lang yung sinabi. Sige na nga. Ganyan. So, importante kasi kapag halimbawa kayo po ay nagpapautang, usually naman, di ba, kaya ka magpapautang, gusto mo kahit paano, matulungan yung... At saka kumita kahit kumita konti. ng konti lang, interest. So, pag gusto mo ng interest, kailangan yung may Kasulatan. kasunduan. So, pirmahan mo lang, pirma mo sa kanya na ganito yung babayaran. After ng due date, o kaya naman every month, magkano yung ibibigay niya na interest. So, depende sa inyong kasunduan naman. Yan. Pero kung halimbawa naman na, sige, hindi ko na rin babayaran yung yung 100,000 Wala naman tayong kasulatan Manunubagger. Ba't naman ganyan? Hindi naman baro yung 100,000. Ba't naman hindi mo nababayaran? Halimbawa lang, sinabi ko na hindi naman tayo nagkasundo Nakalimutan. Wala sa hangin. Wala tayong pinirmahan. Wala kang katibayan. Hindi, kahit may katibayan, may witness ka dyan, hindi ko babayaran niya kasi wala tayong kasunduan. Ang tanong, pwede pa ba makasingil? Kanino ko yung nasa Lolo Attorney Cam? Binudol ako. Pag ganyan, pwede ka pa naman pumunta sa korte. Ayan. Kahit wala kayong kasulatan. Okay. Kasi pwede ko siyang habulin sa korte. Ayan. Kasi sasagutin natin kung hanggang kailan pwede makahingi ng saklolo sa korte para makasingil ng utang kung wala kayong kasulatan. Yan! Sa pagbabalik po yan, ng DZRH Dos Compañeras. Bati lang muna tayo. May mga pabati ba tayo dyan sa may YouTube. Ang binabati niya si Attorney Seco kasi nga birthday. Yes, birthday ngayon ni Panyera. Batiin natin. Of course, sila Eduardo Narvaez, Joseph Abalos, magandang gabi po. Ronald Tumbaga. Ayan, nanonood daw siya sa may kala ko dati badyak-badyak to Anong badyak-badyak? Bahak-bahak, Olongapo City. Bahak-bahak. Magandang gabi rin po kay Raul Destacamento. Cathy Rain, si Miss Gael Enriquez, ayan. At ganun din po, magandang gabi kay Charo Abraham, Boboy Puertos, at yung mga nanonood pa sa atin sa DZRH News. Yan, silipin ko lang. Magandang gabi rin po sa mga nakatutok Victorino Duran, Jerry Sumagaysay, Ulysses Papa, ayan. At si Asoy Ann, sabi niya, done sharing po. Thank you so much kay Ulysses. At kay Jojo Wang Thai. Real talk daw tayo, Attorney Camp tsaka si Miss Thea. Real talk na real talk po kami. Oo, talaga. Kasi dumaan din po kami sa... Nangutang din naman tayo. Kagipit. At kami ay mga tao lamang nagigipit din paminsan. Tsaka nung nakaluwag-luwag na po kami, naka-LL na po kami. Kami na po yung nagpapautan pero to the point na hirap na. Napagod na po kami kasi hirap na rin po kami makasingil. Tsaka damo pa sa korte yung inutang sa'yo na 1,000. Pinagpa-manicure tsaka medyo may kalakihan yun mga panahon na yun, Attorney Cam. Mga ilan na. Siguro may napautang din ako, Miss Thea na ako. Mga tagpa 5, mga tagpa 10, mga ganun. Tapos, mas generous si Attorney Cam. Goodbye Philippines. Kaya ngayon, parang pumutok na pala. Sayang ang pera ko. Di ba? Yan? Pambili sana ng pagkain. Pang grocery na yun ng 1 month. Pero wala. Ria Soto, hello po. So, ganun talaga. So, wala tayong magagawa.
alam nga naman na kaibigan mo rin naman to, baka nangangailangan, di ba? Pero sana sinabihan ka naman na pagdating ng ng panahon. Di ba? Kaso wala eh. Meron namang iba na ito real talk naman to. Pinahiram ko bigla tuloy ako naalala, may nanghihiram pala. May nanghiram ng 500 pesos sa akin. Akala ko 500,000. 500 lang, ganun lang yung kaya ko. 500. So, pinahiram ko talaga kasi alam ko na kailangan. So, sa akin, baka hindi niya na mabayaran yun. Kasi okay nga, na yun. 500 lang naman. Oo, diba? Although, malaki din yung 500. Oo naman, Nung panahon tayo, gipit na gipit pa. 500, oh my gosh. So, nung pagpahiram ko, alam mo ba, after 6 months, nagulat ako pumunta ng istasyon, nagbayad. Tapos may kasama pang pasalubong. Alam mo yung parang, so touching. Tapos di na siya umutang ulit eh. Kasi Pero, ibig sabihin, gumaan na kahit pa paano yung buhay. Yes. Yan yung mga gusto kong balita na, na ako, diba? Nagkaroon ng progreso sa buhay ng taong minsan ay umutang sa'yo. Parang wala pang gaman yan sa akin. Wala pang nagbibigay. Wala pang nagbayad sa'yo. Lahat lang pinikpit ko talaga para magbayad sila. Wala. So, at wala ako na pala kahit pinikpit ko na sila. Yun lang yung medyo nakakalungkot minsan na kapag nakakatuwa naman yung 500. Kung tutuusin na, pwede na thank you Attorney Cam, napahiram mo ko pero pasensya na, hindi ko na maisa sa uli ang 500. Lagi nag-message yun, uy, pasensya na, basta pag nakaluwag ako naman laging thumbs up. Oo, nakaluwag siya. Binayaran ka. Diba? Alam mo, masarap sa feeling yung ganun eh. Nakakabayad tayo ng ating mga obligasyon. Tama. Wala namang masama umutang, basta wag lang kakalimutan na yung utang kapag due time na. Diba? Judith na si Judith. Diba? Huwag mo kaming takbuhan, di naman kan marathoners. So yung pag-uusapan din po natin, no, yung mga may kinalaman po sa online lending kasi ganyan eh, ang daming nag-inquire sa akin. Nagiging biktima ng online lending na yan, ha? Tsaka hindi naman, yung mga iba naman po na wala po kayong kakayahan na umutang. Huwag kayong umutang. Wag po, ang nangyayari kasi dyan, kaya nababaon sa lending. Kunyari, utang sa ganitong lending company. Okay. Ngayon, walang pambayad. Utang sa another sa lending, pangtapal doon sa bayad. So hanggang sa naging 5 na yung lending na inuutangan niya, tas nagtaas na ng taas ang interest. Ay, naku. So, paano ka na makakabayad niyan? Ikaw din ang humukay ng sarili mong pagkakalugmukan. Sabi nga ni Asoy Ann, sa akin ang utang 8K. 4 years na, di pa natatapos bayaran unti-unti. Okay lang, basta mabayaran na. At least na. Pa isa-100. Ay, oo nga pala. Oo nga pala, nakalimutan ko. Meron pa akong isang experience. Ano yun? May utang sa akin ng 72K. Ay, laki. Kasi ito yung time na, meron kaming, di ba may condo si Mr. Kim Molina? Okay. Pinaparentahan niya. Time ng pandemic. Di ba? Nagipit. So, hindi siya makabayad. So, kami naman, ayaw naman namin siyang paalisin because alam namin nagipit. So, umabot sa ganung kalaki yung amount na kanyang hindi nabayaran bago siya nakaalis. Tapos, nakiusap lang siya na bayaran paunti-unti. Walang problema yung kahit papano pag meron 2K, pag wala, 1K, paunti-unti. Hanggang sa umabot na siya, ang pandemic ay 2019, di ba? So, 2020, 2023. Awa ng Diyos, 5 years na. Natapos na niya? Hindi, 3K pala. 3K na lang yung utang. 3K na lang? Diba? Diba? At least mas yun. Oo, alam mo, may siningil ako. Sabi ko, sige, kada kinsenas katapusan, 500. O, di na iraos. Diba? Kasi nga, madali naman tayong kausap. Diba? Tsaka, dyan po nagsisimula ang pag-aawayan o kaya FO. Friendship over. Yes, na mga magkakaibigan. Ayan. So, friendship over mo ba? Yung 10,000 yung hinram siya. Kasi yung 2,000, ako pa! Yung friendship over. Baliktad, no? Oo. Parang, oo. Yung na-scam, hindi kami friends eh. Hindi talaga kayo friends to begin. Pero pinahiram mo. Pinahiram namin. Kasi parang meron daw siyang gagawin. Papaikutin niya sana. Hindi papaikutin eh. Mga requirements. Kasi parang magtatrabaho. At that time, di ba, syempre, pag mga requirements kailangan. Syempre, parang tulong na lang. Tapos minsan, mas malala, pag kamag-anak din, di ba? Real talk. Real talk na naman tayo niyan eh. Pag kamag-anak, parang ting nila, thank you na lang. Di ba? Hindi pwede sa akin yan. Pipit-piting ko hanggat sa meron ako makatas, pero wala talaga ako makatas. Kayo utang sa akin, wala pala kayong pambayad. Yung okay naman na, yung hindi makabayad. Pero pag nakaahon, nakikita mo naman na meron na, bayad naman na. Tsaka minsan, lalo na yung mga inutangan na,
alam mo yung parang gipit din sa kanila pero pinahiram kanila. Oo. Tapos bayaran, 'di ba? So yun yung mga pag-uusapan po natin. Eleanor Angeles, magandang gabi po sa lahat. So magbabalik po ang Dos Kumpanyeras, ilang po muna mga paalala. Diyan lamang po kayo at babalik po kami yung ating Malakas online promo. Sagutin po ang katanungan. Sige nga, yung mga gusto manghula diyan, hanggang kailan pwedeng makahingi ng saklolo sa korte para makasingil ng utang kung wala kayong kasulatan. Kasama niyo po rin po ako po si Attorney Cam. At ako naman po, Thea Pecho Corpuz. Oras natin, 4 na minuto bago sumapit ang alas 7 ng gabi. Dos Compañeras. Narinig mo na ba ang malaking balita? Ano yun? Muling ukit sa kasaysayan ng tinig ng asul, pula at dilaw. Yan. Dahil malapit na po ang grande nga pagdiriwang po ng kauna-unahang radyo sa bansa sa panibagong yugto ng ating himpilan, sama-sama nating balikan ang makasaysayang legasiya ng DZRH sa puso ng bawat pamilyang Pilipino. 35 days na lang! Wow! Muli na tayo magsasama-sama sa 85. Yun! Sa isang adhikain, sa isang tungkulin, sama-sama tayo Pilipino. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Grabe no, 35 years. Ano, 35 days na lang. At 85 years na tayo. Diba? No? Grabe. Parang sarap tayaan sa EC2. Ay, wala palang 85 years. Hindi tumataya. Ano EC2? EC2, 35, tsaka 85. Ano din yan? PCSO? Ay, hindi ko, legit? Legit yan, EC2. Okay. Pero talaga ano legit. lang, Baka mamaya sa ano yan pero walang number na 35 tsaka 85 doon. wala. Bakit? 85. 35. Mga ganon, Halatang hindi tumataya itong dalawang to. Oo. Kasi yung iba, di ba? Ano STL? Di ba may STL? Ano yun? Small town? Lottery. Ayun. Okay. Alam ni anong name netong kasama natin? Ni Jerry. Magkano yun? STL? Jerry, tumataya ka, no? Wala daw. So yan, albangan po natin ang mga pasabog ng DZRH. Marami kasi araw-araw tayo, sa break time, araw-araw kami namimigay sa mas pinalakas na telepono. 500 pesos. So nakangiti. Hindi na kapangalumbaba. Nakasmile po yung 500 na binibigay. At saka hindi lang yun, di ba? No? Meron tayong mga medical mission na nakakasana sa ating Operation Tulong. Correct. Meron pa tayong mga pamimigay ng grocery tsaka pamimigay ng Malakas promo. On air ito kung saan naglilibot si Sharine Bata Alfaro sa mga nakatutok sa DZRH. Yes. Kaya naman po, ayan, tutok lang. Yan. At abangan din po yung mga 85th ka-birthday promo natin. Uy, grabe. May mga ano dyan, July 15 pinanganak. Ayan magbabalik po ang ating talakayan. So much for that. Basta abangan niyo po. July 15, tandaan po ninyo yan. Yan. Dos Compañeras. Pinag-uusapan pa rin po natin, no? Dahil, Jutang. dahil maraming relate sa topic na ito. Jutang. Jutang bells. Ano pa bang tawag dito? Jutang, utang. Ito ang dahilan ng amnesia. Kasi madalas makalimutan Oo, yung utang. Diba? Yung utang talaga. Ayan. So, sa katanungan na... Ang tanong, ito una sa lahat. Kasi, syempre, may mga nangutang para sa pagpapaaral ng kanilang mga anak. Kinamatayan na ang utang. Ay, ang tanong. Attorney Cam, namamana ba ang utang? Ayan, no, yung mga halimbawa, sabi nga ni Mr. Pecho, namatay na yung kinamatayan tatay. na niya. Oo. Yun ang utang para sa pag-aaral mo. Ngayon, pupunta yung nagpautang sa mga anak. Pagtapos na kayo, di ba? O kahit namatay yung tatay nyo, bayaran nyo yung utang niya sa akin. May utang yung tatay nyo. Namanan nyo dapat yung utang ng tatay ninyo, dahil ginamit daw para sa pag-aaral ninyo, yung kanyang inutang sa akin. Bayad din. Ganon. Pag ganon ba, namamana ba ang utang? Ang sagot po ay hindi. Hindi namamana ang utang. Kapag namatay po ang umutang, hindi nyo pwedeng singilin direkta yung mga anak unless magbayad sila ng kusa. Halimbawa, yung anak, alam po namin, may utang po yung tatay namin, so bayaran na po namin. Ba't walang nahiya rin sa amin, ano? Kaso nga lang, minsan, yung mga utang kasi ng mga malakihan, na hindi kaya ring bayaran ng mga anak. Halimbawa, hindi rin nakatapos. Wala rin pabayad ng unutang ng tatay. Ang sasagot dyan, kung merong mga properties yung tatay. Kaya nga nangutang, baka wala rin. Hindi, halimbawa lang, no? Halimbawa meron. Kahit sa probinsya, may mga lupa yan, di ba? Kalabaw.
Kambing. Hindi. Yung mga, kapag Ano? halimbawa sila ay nag-settle ng estate tax o kaya ng kanilang estate. Kasi kung halimbawa may property na kotse, may property na mga real properties, bahay at lupa, so ang pwedeng gawin dyan, yung bago mag-settle ng estate, kunyari binenta, bago maghati-hati yung mga anak, kailangan bayaran muna si creditor. So laging number 1 priority si creditor. Oh. Okay. So halimbawa, may utang si tatay ng 500,000, merong 1 million na isa-settle. Aba. May naibentang property, halimbawa, ang net nito 1 million. 1 million. So, dalawa ang anak. Okay. So, Bago hindi sila kayo mag-divide to. Hindi 500 to. Hindi. Bigay mo yung 500,000 dun sa creditor, inutangan ng tatay. Yung 500,000, Yun pa lang kayo magdi-divide. dun pala kayo magdi-divide. Okay. Paano kung ang utang 1.5 million? Okay. So, Kulang pa ng 500,000. Yes. Kulang pa. Ang pwede bang sabihin ng creditor na, oy, teka lang, kulang pa ng 500,000. 500,000, may property pa kayo dyan. O, isama nyo na yan sa pambabayad. Hindi po pwede. Ay, So, hindi. up to the extent lang ng property nung utang, ang pwede niyang masagot. For example, 1.5 ang utang. Kung 1 million lang yung estate niya, yung net ng estate niya, at ito lang yung paghahatian ng mga anak niya, syempre, wala na mapupunta sa mga anak kasi babayaran yung 1 million. Yung 500,000, hindi na po pwedeng masingil ng creditor. Dos Compañeras. So, malinaw po dapat yon na yung mga nagpapautang, bago kayo magpautang, check nyo muna kung may properties. Akala ko, check mo muna kung healthy. Kaya nga minsan yung iba pag nagpautang, di ba, sinisecure yung collateral. Oh. Di ba? Bago ka umutang, sangla ko muna tong bahay ko, namin. lupa. Kaya itong kotse. Oo. Hindi pwede sangla si Mrs. Si Bawal Mister. yun. Okay, si Mr. bawal din. Sa'yo na muna batugan naman to. Pwede ba yun? Wala, hindi pwede yun. Okay. So, paano yun, attorney ka? So, kung wala talaga, halimbawa may utang, 500,000, walang property. Wala rin pera yun. Wala rin pering may anak, wala rin kusa. Yun na. So, wala na. Wala, hindi masisingil. Gone with the wind. Gone with the wind. Okay. Yan. Paano po kung ang nagpautang naman ang namatay? Ayan, baliktad naman ang sitwasyon. Oo. So, yung nagpautang ng 1 million o kaya 1.5, siya yung namatay. Ang tanong, ayan, Ang tanong. na-extinguish din ba yung utang nung tatay nila? O kaya nung lalaki? Kunyari, buhay pa yung yung lalaki, nung inutangan, namatay yung nagpautang. Okay. Siningil ka ng anak. Tao po, knock. Tapos sabi mo, who's there? Who's there? Anak po ng nagpautang sa inyo. Ayan. Meron po kaming nakita dito, nakasulatan. May utang daw po kayo. May utang daw po kayo sa tatay namin at nakadyo siya ngayong araw. Okay. Ayan. Sisingilin na po namin. Ay, hindi naman ako sa inyo may utang, no? Namatay na siya. So, sorry. Forget nyo na yun. So, hindi nyo ako pwedeng singilin yung ganon, di ba? So, hindi pwede? Ay, syempre bawal. Kasi yun yung mga obligations ng iba, no? Yung bayaran ng 1 million, magpo-form pa dun sa estate ng mga anak yun nung namatay. So, kasama pa yun sa dapat mamanahin nila. Ito naman, pwede nilang mamana yung pinautang ng tatay nila. Yun. So, baliktad ang sitwasyon. Ang hirap na mamaningil, ang dami kasi. So, ganun po yun, no? Oo. Kapag halimbawa, namatay po yung nagpautang, hindi po na-extinguish yung inyong inutang. Oo. Pero kapag namatay ang umutang, Yun na. hindi rin po masisingil sa anak, pero kung may properties, yun lang po sasagot. Up to the extent ng properties niya, halaga ng properties niya. So, wala nang pwedeng pigain. Ba't kayo may kotse kayo, tag-isa kayong kotse magkapatid? Dapat ibenta nyo na yan sa akin para mabuo yung 1.5 na utang ng ama nyo. Hindi. Lalo kung ito ay nakapangalan sa kanila or sa kanila, sila talagang bumili nito. Hindi mo yan masisingil. Kaya minsan, chinecheck din po ang ginagawa ng mga creditors. Dapat magaling kayo dito yung mga nagpapautang. Kunyari ako. Ayan. Malapit na ako matagi-boom-boom. Okay. Di ba? May mga utang ako. Ayan. Para hindi mahabol ang aking mga properties. Ipapangalan ko na. Papangalan Isa sa ko. mga anak ko. Do-donate ko na. Yan! Tandaan niyo po kapag kayo po yung nagdo-donate, kailangan meron kayong pinipirmahan doon na sufficient pa ang inyong properties para sa pangangailangan ninyo at ginawa nyo ang donasyon para hindi nyo takbuhan ang inyong mga creditors. Kaso,
Kaya pwedeng mahabol yun. Kung halimbawa, pwede pa rin mahabol. yes, ang rason mo ng pagbibigay ng donasyon para ay hindi habulin. hindi mahabol ng creditor, pwedeng mahabol yung mga properties na yun. Pwede pa rin pala. Kasi nagsinungaling ka dun sa ano mo. Deed of donation Deed yun, of diba? donation mo. Paano kung pinalabas mo na deed of sale? Kunwari binili sa'yo. Para niliquid yung mga properties mo. Kung meron kang witness na mapapatunayan na wala naman talagang deed of sale na naganap. Diba? Ito ay para to defraud the creditors, para lang takbuhan ang mga inutangan, ay babawal po yun. So, ang utang talaga ay isang responsibilidad na dapat mong harapin. Kaya dapat mong bayaran. Tama! Eto sa katanungan naman, hanggang kailan mo pwedeng masingil ang utang? Ayan. Hanggang kailan? Oo, kasi nakalagay po dun sa ating civil code, di ba? No? Kapag halimbawa kayo ay may usapan, may kasulatan, pwede mong masingil ang nagpautang, ang umutang sa'yo ng up to 10 years. Up to 10 years. Pero kung wala namang kasulatan, 6 years. Wala na, kinalimutan na to. Laki na nga nung anak eh. Kaya nga, kailangan i-exercise mo ang iyong karapatan. Bata pa kasi ako nun. Oo, kala ko kasi, sabi kasi ng lola ko, yung pera hinutang ko sa'yo, ipapautang muna sa pinsa mo kasi mag-a-abroad. Nako! Tapos yung pinsa ko, hindi ata alam na sa akin galing yung pinang-abroad niya. Nag-abroad na, nanganak pa. Ayun. So, wala na. Wala. Kapi-kapi lang sila doon. Habang ako, ang galing. Ang galing. Pero ang tanong, kung halimbawa, magbayad sa'yo after how many years? Magkukusa. Pwede bang hindi mo tanggapin? Ay, syempre, hindi ko tatanggapin ko. Pwede syempre hindi naman. Wala namang masama doon tatanggapin ko yan. Tanggapin mo. Bukal na bukal sa aking puso't kalooban. Kung kusang ibibigay. Oo. Diba? Lahat naman ay nadadaan sana sa mabuting usapan. Oo naman. Diba? Kung merong obligasyon, wag naman sana kalimutan. Uy, pero yung mga 5,000 ng mga panahon na yun, attorney ka malaking bagay yun. Ano ka ba yung 100,000 nga na inutang ko sa'yo? Sabi ko sa kanya. Kasi parang... Pag ako marami na tanggap na Mars Mustaha, sabi ko sa'yo. Kasi sa kanya talaga. Ipa-forward ko sa'yo. Buti naman talaga ako ng 100,000 kay Mr. Pecho Corpus Tapos sabi niya, yung isang tornilyo ng pinambili mo nun sa 100,000 ko, dapat may-ari ako niyan. Wala na, na-extinguish na siya kasi fully paid. Ang bilis kausap ni attorney ka. Siyempre kapag meron tayong utang, magbayad. Kasi naalala ko din yung tatay ko nangutang para sa amin. Ganyan sitwasyon. Ang nakaraan. Ang tingin si Mr. William Adamis. Nangutang. Kasi nga, pambayad ng tuition. Siyempre. Dalawa kami na ate ko nagtatrabaho. Nag-aaral. Nanay ko walang trabaho. Di nagipit din. Muntik na hindi nakabayad. Hindi talaga nakabayad. Talagang na-delay yung bayad Promissory niya. note. Ay, saan? Sa pinagkautangan? Alam mo nangyari. Barangayan. Binarangay kami. Binarangay si Mr. William Adamis. Ngayon. Pero nabayaran naman. Nakaalwan-alwan na sa buhay siyang na ngayon nagpapabarangay. Hindi, siya na nagpapautang. Ay! William Adami, baka naman. Baka mo sabi niya, hoy anak, ano pinagsasabihin mo dyan? Ba't bigla akong minessage dito? Sabi ko, Pars. Musta. Pero minsan nakakatakot din yung mga words na, musta. Ayan. Diyos ko, autoblock. Autoblock? Lalo na kapag yung mga, hindi mo naman masyadong kakilala yung parang before. first message sa'yo, musta. Nakakaba. Kasi alam mo kung bakit nakakaba. Bakit? Kasi marami ka nang sinagot na, uy, kumusta ka na? Sobrang excited ka. Tapos yung pala, ending. Kasi gipit ako ngayon, Mars. Alam, Mars? May inanak ba ako sa'yo? Tapos halimbawa, nagbigay ka, nagpautang ka, tapos hindi pa nagbabayad, another na naman. Di ba, paano ka gaganahan magpautang kung hindi ka naman nababayaran? Pagka gano'n, yung pagka-repeat order, tapos hindi nagbayad sa first order, hindi ko na, wala na. Diba? Mahirap. Yun na nga yung sinasabi natin. Kung marunong tayong magbayad ng obligasyon natin, makaka-ulit tayo. Oo. Diba? Kaso, nakaka-trauma po. Sa totoo lang po, Rose. Kung sino ka man, Rose. Sino ba? Teka, meron din na. Yun nga yung nagpa-money, nagpa-color ng hair. Pagkatapos, umarte-arte sa akin na pan-tuition daw nung anak niya. Tapos nalaman-laman ko sa mga opisina namin na yung palang anak niya sa public nag-aaral at hindi kailangan magbayad ng tuition. Oo, kasi, di ba, usually free naman kapag Ito, attorney ka, merong pang isang katanungan dito. Ay, ano pang tanong yan? May nagsangla ng kotse sa akin. Umutang ng 350,000. Kalaunan ay namatay po yung nagsangla. Gustong kunin ng mga anak yung kotse. Okay lang naman, basta maibalik ang pinahiram kong pera. Pero, ang sabi ng mga anak, yung tatay daw nila ang may utang at wala silang kinalaman doon.
Basta yung kotse ay parte ng mamanahin nila. Ano gagawin ko? Ito na yung sinasabi natin, di ba? Na yung sinangla, tapos hindi mabayaran. Ayan. Ang tanong kasi kung may kasulatan ba ito, no? Kasi baka sabihin ng mga anak, uy, karnap yan diba? Kasi kotse to, attorney. Nakapangalan sa tatay nila yan. Baka gawin pang hot car yan. Tsaka remember kapag halimbawa na ikaw ay nagdadrive ng hindi mo sariling kotse, kailangan meron kang parang authorization or authority na binigay ng owner para mag-drive ka nung kanyang sasakyan. Okay. Lalo especially pag mga motor, medyo strict sila dyan kasi ang sa motor po, laging pinapara. Oo nga. Diba? Chine-check kasi tinitingnan kung sa'yo nakalis sa yung motor o RCR mo, ganyan. Kung ikaw ay hindi nakapangalan sa iyong motor, kailangan hinahanapan ka ng letter of authority o kaya authorization letter na pinayagan you can ka. drive the motor vehicle. So, ganun din yan. So, importante yan. Tsaka halimbawa, kapag na bangga mo yung sasakyan, ang attachment ng liability kasi sa owner Correct. Doon sa registered owner. So, ganun po, importante, check nyo muna kung meron bang kasulatan yan, ayan, or wala, tapos meron bang authority, kasi baka mabaliktad din kayo. So paano yun, attorney Cam, yung nagsangla ng sasakyan? Dapat nga yun, kailangan mabayaran. So, ibenta yung sasakyan. Pwede rin yun. May option din na ganun At least, alam mo yung nasa pag-uusap lang. Okay. Paano nagmatapang yung mga anak? Hindi nga ho kami, yung may utang, di nga namin alam na sinanla ng tatay ko yan kung hindi pa namatay yun Sakit ng, ang sakit sa tenga nung pagkakasabi mo nun. Kasi sakit tayo sa heart talagang tumatagos din siya. So, yun. Again, kailangan po, you double check yung kasulatan. Ayan. So, importante kung halimbawa ito po ba ay baka naman kasi hindi rin natin alam kung ito ay tawag dito yung walang pirmahan, verbal lang or oral lang. Yan na naman tayo sa mga oral-oral na yan. Kasi pag may ganitong mga collateral, usually dapat yan, may kasulatan. especially kapag real properties. Dapat written. Pina-annotate yan sa Registry of Deeds, no? Kapag halimbawa, sinangla. Kasi mahilig tayo sa ganito, di ba? Kapag nagkautang tayo, para para mabigyan tayo ng pera, sinasangla natin yung mga titulo ng lupa. Ayan. Hanggang sa naubos na ng ubos. Lahat ng titulo. Ayaw na ibigay yung titulo. Yun na yung pinakamalaking problema doon. Ayan, magandang gabi muna sa mga nagpapahabol bati sa atin. Si Jason Abulencia at si Wilfredo Sinense. Good evening po. Hi din po sa partner mo ngayon si Miss Thea Pecho Corpus. Mga idol, parehong Ilocana. Naimbag nga. Rabii. Kada kayo amin. Diba? Ano pa ba? Yun lang po yung namin. Ag-anad tayo, Apo. Ano ibig sabihin nun? Basta, take care ata. Agyaman kami, ka. Sa katanungan, sa ating Malakash online promo, sa mga gusto pong sumali, ilang taon nang hanggang kailan pwedeng makahingi ng saklolo sa korte. Ayan. Para makasingil ng utang. Kung wala naman kayong kasulatan, nasabi na namin yan. Pili lang kayo, 10 years o 6 years. Dos Compañeras. Magbabalik po ang Dos Compañeras. Silang po munang mga paalala. Diyan lamang po kayo. Nakakasama pa rin po. Ako po, si Attorney Cam. At ako naman po, Thea Pecho Corpus. Oras po natin, 18 minuto makalipas ang 7:00 ng gabi. Dos Compañeras. RH. Dos Compañeras. Nagbabalik po ang programang Dos Compañeras. Maraming salamat po sa lahat po ng mga nag-share ng ating programa. Nakakasama po, ako po si Attorney Cam. At Thea Pecho Corpus, ang ngalan ni Attorney Rina Seco. Na nagbe-birthday ng happy birthday! Happy birthday! Ba't hindi nagparamdam? May paniningil agad. Hindi nagparamdam. Baka bukas magpakape. Oo nga, baka magpakape si Panyera. Ayan. Sa mga nagme-message po sa atin, yung mga may question pa po, pwede po kayong humabol sa DZRH News, Facebook, DZRH News Television Facebook, sa may DZRH TV 4K live stream sa YouTube, at sa DZRH Dos Compañeras. Batiin din natin si Sir Eduardo G. Cordova. Yan, happy birthday, EG. Ikaw din at Sir EGC, ba't hindi ko naramdaman today?
Baka bukas. Yan. Happy birthday po. Ito, mga pwedeng utangan. Ayan. Yung utangan na natin si Sir EGC tsaka si Madam Attorney Rina. Ayan. Kaso baka ma-FO ako pag ako nagbayad. Oo. Baka pag kasalanan naman natin kapag ka nakatanggap siya ng maraming Mars Musta. Mars Musta. Ayan. Sa mga nakakatanggap po ng Mars Musta. Ayan. Alam na this. Ayan. Sa mga gusto pang sagot sa ating katanungan na hanggang kailan pwede makahingi ng saklolo sa korte para makasingil ng utang kung walang kasulatan? Ayan. Again po, 6 years. 6. Pero pag meron, 10. Yes. Pag meron, 10 years. Yes. Kasi alam mo kung bakit? Bakit? Again, pag halimbawa, kasi akala kasi nila kapag halimbawa, lahat ng kasunduan, kailangan written. Hindi naman. Basta meron lang kasi sabi ng batas, ang kontrata naman kasi, basta merong meeting of the minds. Nagkakaintindihan kayo. Kaya tayo Umayon kaya nga kita pinaluwalan. Kasi umayon ka. Nasabi mo sa akin, babayaran kita. Yung isa nag-offer, yung isa pumayag. Tapos meron kayong syempre yung object. At saka ito pa, Panyera. Baka naging lawyer na si Mr. Pecho Corpusa. Paano mo, anong unang mong gagawin kung halimbawa gusto mo nang makasingil? Anong una kong gagawin? Magbigay ka ng demand letter. Akala ko eskandaluhin. I-post sa Facebook. Wag ganon. Wag. Ipabarangay. Yung mag-demand letter ka. Magbigay ka ng demanda. Okay. Na bayaran ka na. Kasi kapag walang demand, walang delay. Okay. So, kailangan ikaw na nagpautang, magbibigay ka ng demand na kailangan mo nang bayaran. Hey, wait, baka nakakalimutan mo, may utang ka. Just so you know, may I remind you. Yes, pakibayaran po. Ayan, wait lang. Eto na. Ay, oo nga pala, dun sa mga online pala, na lending app. Tsaka, ayan, nga, Attorney Cam, nawala tayo dyan sa lending first thing to do, i-check po sa Securities and Exchange Commission kung sila po ay lehitimo na Attorney Cam, para sa 5,000, i-check ko pa ba sa SEC yan? Oo naman! Kasi kung halimbawa... mo na, iskandaloin niya na lang ako. Unconscionable, tapos halimbawa nagpapanggap sila na sila ay lending company, meron po yung parusa. May parusa yan. So, mababaligtad pa pala sakaling hindi sila legit na kumpanya. Paano kung sila, lending company nga sila, Attorney Cam, pero namamahiya sila sa paniningil? Ay, naku. Mag-ingat din po kasi po, iba rin po ang kaso kapag halimbawa ay pinahiya ka sa Facebook. Oo. Pinost ako, Attorney Cam. May nagayway sa aking opisina. Ang pagkakautang. Oo, tapos pinakita pa, pinahiya ka, reputasyon mo and everything. Ngayon, baka makasuhan sila ng cyber libel. Tapos, kaya, grave threats. Yung iba, yung mga... Oo, yung mga, tawagan ka, tapos mumura-murahin ka. Hindi ka nagbabayad. Oo, wag kang lalabas. Diba yung mga ganon? Lalabas. Paano makakapagtrabaho at makakapag-ipon ng pambayad sa utang kung walang lalabas? Pag lumabas ka, meron kang isang bala ka lang. O kaya may tutug sa'yo. Yun ba yung tawag nun? Tatarakan ka na. Ayan. Gigripuhan ka. Yung ganon, di ba? Yung mga term pag gigripuhan. Teka nga, ito muna. Para sa atin. Nadampot yung mga yun. Alam mo na, alam nyo na kung saan na pinagmulan. Ito muna para sa ating mas malakas online promo. Ito na ang DZRH Mas Malakas Promo Online. Sagutin lamang ang tanong ng ating announcer sa live Facebook page ng DZRH at instant meron 500 pesos na premyo. Ready? Makinig mabuti. Ito na! Para sa ating katanungan na hanggang kailan pwedeng makasingil ng utang kung wala namang kayong kasulatan. Uy, ang daming sumali Uy, may sumagot ng 10 years. Naku, mali po ang wrong. 10 years. Kasi pag may kasulatan yun, 10 years. Pag walang kasulatan, it is 6 years. At ang sumagot ng 6 years, ay, congratulations kay Josie Jose! Josie Jose! Dahil dyan nanalo ka ng 500 pesos, abangan lang po ng Pangasinan, Abangan lang po ang mensahe kung paano mo maklaim ang iyong papremyo. Sa mga hindi pa po nanalo, wag kayong mag-alala. Marami pa pong pagkakataon na pwede po kayong manalo. Sa mga sumali, maraming salamat po. Nakasama niyo po ngayong gabi. Ako po si Attorney Cam. Tapos na. Bilis, di ba? Nililibang mo lang ako. Tapos pala.
At nakasama ko, maraming salamat. Thea Pecho Corpus. Sa ngalan po ni Attorney Rina Seco, ang ating birthday girl. Yung birthday girl. Mapaparamdam yan bukas. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dos Compañeras.